makakausap po natin ngayon, Palace Press Officer Claire Castro. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Castro. Yes, at sa lahat natin ang programa. Yes, Yusek, thank you. Unang-una, ang sabi po ng aming reporter at ng PCO ay nagbantay daw, nagbantay si Pangulo sa nangyaring rally. Any information or his reaction sa naganap na rally ngayong araw? Unang-una, nagtatapunan natin ang panawagan sa March ay hindi para o hindi para talagitin sa watain matapos ang issue ng korupsyon sa bansa natin. At yun din ang ginagawa ng Pangulo. Kaya nga po, wala na magbaingat dahil ayaw po ng Pangulo ng issue sa korupsyon. At kung hindi nga sa kanya, hindi mabubuksan ang ating mga mata, yung isip, sa ganitong klase na anomalyang flood control project. So, payapa po ang naging rally ngayon at ganoon po, ang Pangulo pa rin ay nagmamasid upang malaman niya kung ano mga hintayin ng ating mga tropa. Yun pong sinasabi ninyong hinaing ay definitely yung isa is transparency. At napag-usapan po namin throughout our special coverage today ay yung pong anti-dynasty law. Yusek, sa palagay niyo ho ba o meron na ho bang sinabi ang Pangulo hinggil sa pagpasa or even to certify as urgent itong anti-dynasty law? Sa ngayon, wala po tayong masasabi kaya hanggang hindi po nakikita ng Pangulo ko lalaman ng bill. So, mas pakita po kung magagawa po nila yan at maipakita sa Pangulo, doon lang po na reaction na. Okay. Yusek, you're coming in, medyo on and off. The communication isn't very clear. So, pasensya na ho if I have to ask you some other questions just to clarify. Okay, balikan ko po yung rally. Ang lumalabas po ay hindi ganun kalaki compared to the one compared to September 21. Any reaction from the President regarding that? Matanong po kasi ay mga tao pa, nagtrabaho pa at nakikita na sunod po naman po ang pagpapalit ng panangkasto. At may mga rin po at magpaparan sa parin ay na po. May mga nagbabayad ng pera na gamit na nakaw sa kabalakbat. So tuloy-tuloy po at napagtrabaho ng aksyon para maipakita sa tao na seryoso po ang Pangulo upang masawata ang korupsyon. Yusek, I hope you don't mind. Hindi ho maganda yung ating linya ng komunikasyon. So let's try to get you back. Yusek, you're still on cam. We can see you. Balikan ka po namin maya-maya lamang para po mas maganda ang ating interview. Thank you, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So, balikan na natin. Palace Press Officer Claire Castro, Yusek, thank you again for joining us. Yes, good evening again. Thank you. Yusek, better. Mas magkakaintindihan po tayo. I left it at that question to the reaction of the President na tila mas kaunti ang mga lumabas at nakisali po sa rally ngayong araw compared to September 21. Tingin natin ang mga tao ay nakikita naman ang trabaho ng Pangulo, ng administrasyon para masawata ang korupsyon. Nakikita naman nila na may mga tao nagsoli na ng pera, mga pondo, may mga sasakyan na auction, may mga kakasuhan, may mga warrants of arrest na na-issue. Tuloy-tuloy naman ang pagtrabaho ng Pangulo at ng administrasyon para lahat ng sangkot ay mapanagon. So tingin ko yung nakikita ng mga kababayan natin na let's give this administration the chance na masolve itong issue ng korupsyon. Kailan ho kaya mailalabas o isasampa yung susunod na kaso laban po sa sinasabing mga tiwaling opisyal at kailan ho kaya mailalabas ang mga arrest warrants laban sa kanila? Sa aking record sa PT, wala tayong hawak niyan dahil hindi tayo membro, hindi tayo kasama sa Ombudsman. Pero yan naman ang pangakot na dinig natin kila Ombudsman Boying Rita na mabilis pag-aksyon. Pati po ang DOJ, mabilis na po ang pag-iimbestiga nila. At asahan po natin, baka nga po, before Christmas ay meron po warrants of arrest pa na ma-issue. So, hintayin na naman po sila. Opo, yun po ang sinabi ni Ombudsman Boying. Is the President happy or satisfied rather with the pace by which the investigation is progressing? Opo, kasi kung makikita po natin ang sabi ng Pangulo, yung pagpa-file po ng cases ay hindi lang po for optic lang. Kailangan po talaga kung ito ang ebidensya kasi masasayang po lahat ang pagpapagod. Kapag naman po dahil kulang pala yung ebidensya at makakalungkot mga nasasaktan.
Ano ang nagiging reaksyon ng palasyo kapag naririnig po yung taong bayan sa ilang mga interview na sinasabi na wala namang malalaking tao ang nahuhuli at naaaresto? Siguro sa ngayon po 'yan ang pananaw nila dahil baka ang nakikita parang 5 at 10 araw lang puwede agad magsampa ng kaso. Ang gusto po natin para sa taong bayan, ang pagfa-file po ng kaso ay gano'n kabilis na walang magiging ebidensya na mailalatag. Kaya po kung mapapansin niyo po kahit po si, Congressman Tabano, kapagka yan ay nagsampa sa sandigan bayan, kahuntuhon po na mga papel ang ibinibigay nila. So, dahil ako po talaga ay kumbaga trial lawyer, alam ko po na lahat po yan ay dapat nilabasa. Sana yun po maintindihan ng taong bayan na lahat po ng ebidensya dapat para po mas lakas ang kaso laban nito. Yusek, how is the president taking it, or is he even bothered, or nasasaktan ho ba siya kapag meron po siyang nakikita at naririnig na mga kababayan natin na gusto siyang iparesign? Sa nasasaktan, hindi ko masasabi nasasaktan, pero ang gusto ng Pangulo kasi makita ng taong bayan na ito po ang ginagawa ng gobyerno. Kung yung iba po kasi na magnanais talaga na siya ipababain, alam naman po natin sa kanila kung anong nais. Kapag ibaba ang Pangulo, meron silang gustong luklok na susunod. Kumbaga in line of succession. At yun po ang mas nakakapangamba. Kung ang Pangulo po ay mawawala sa kanyang posisyon, maipagpapatuloy pa po ba itong klase ng pag-iimbestiga na ngayon? At baka naman po yung mga kaalyado ay makaligtas kung maiiba po ang sinabi. Kailan humaasahan ang susunod na report ng Pangulo hinggil po dito sa flood control scandal? Kapag ka po agad na meron silang kuha, hindi po nagdadalawang isip ang Pangulo na lumapat at siya po mismo ang mag-report. Mapapansin niyo po parang after days or after 3 days, meron na po report. Basta po meron po agad na kuha ang Pangulo para mag-update po ang magbibigay ng report. Any reaction, Yusek Castro, hinggil po dito sa naging sulat na nirelease ni Zaldico, na nirelease niya po sa kanyang Facebook account that was dated, I think, February 2025 to the President, kung saan po sinasabi niya na basically ang talagang aggressively pushed for the insertion of 200 billion pesos in the 2025 budget was then Senate President Cheese Escudero. Wala po tayong masasabi sa ngayon diyan at unang-una kung sulat po ba yan ay natanggap talaga ng Pangulo, wala naman po yatang any news na itinatanggap ng Pangulo. At siguro po, tinanan po natin, wala po sa ngayon tayong masasabi po. And did he make any mention on the decision made by the ICC noong Biyernes po hinggil sa pag-deny ng interim release sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Unang-una po tayo sa usapin sa ICC patungkol sa ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang ito ng ICC at kung ito po talaga ay nababase sa ebidensya at sa kanilang observasyon, ikagalang naman po ang aksyon. Maiba po tayo, Yusek. Nagkita po kayo ni dating ES Bersamin sa isang event sa UST. How was that? What can you tell us about that meeting? Actually, medyo nalit po ako sa event na yan at talaga po ako nagpasabi na sana po ay maabutan ko si Lucas Bersamin. At thank God, naabutan ko talaga siya. Talaga nagmadali ako just to be with him. So, okay naman po kami. Alam naman po niya kasi kung ano po ang naging sitwasyon. At nakausap po kami. Hindi ho ba niya sinabi, tinanong sa iyo, Yusek, bakit mo naman sinabing nag-resign ako? Hindi naman ako nag-resign. What kind of conversation happened? Nagkausap po kami at sinabi po niya na iintindihan niya po yung aking trabaho. So ano po yung naging trabaho niya sa pagsabing siya ay nag-resign kung kanyang sinabi po ay hindi siya nag-resign? Ako po ay isang press officer, palas press officer. So kung ano po ang sinasabi sa akin, yan lang po ang aking report sa bayan. And he understood that? Yes, opo. And no bad blood between the two of you? Wala po talaga. Alam niya po yun. No bad blood between him and the President, Yusek? Yes po. Nagkausap na rin po sila. Okay. One last question. Yusek, si DepEd Secretary Angaray nadadawit rin dito sa flood control scandal. What is the President's take on this?
Sa ngayon po, wala pa po sa amin nasasabi. Tignan po natin, kapag ka po may update patungkol po dyan, ay turuan po sa inyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.